Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Ako po, nakarma. Oo, nakarma siya. Nakarma daw. At may ble pa ang mga reaksyon ng mga netizen. Amy Marcos, lagapak, agoy, agroy sa senatorial survey. Sa latest SWS survey talaga kabibig. Tanggal sa top 12 si Amy Marcos. Ito na ba ang sinasabing never again Marcos? Nako po. At si Abalos, kahit anong commercial, kahit anong ginagawang pag-guesting niya para maging relevant at talagang active siya sa mga tao, inidoro din. Hindi nakapasok sa top 12. Paano yan? I think malaki na ang gastos nila no, para magparamdam na, hey, I'm running for senator. Paano yan? Ang mga tao talaga, iba na ang kanilang nararamdaman. Kasi, ay, naman nabudol-budol na. Ang daming tao nabudol-budol. Tapos, aalagwa ka pa pang maging senador. Ang dami ng mabudol. Diba? So, parang totoo yung sinasabing never again Marcos. Parang ngayong election ngayon ay mararamdaman nila ang never again Marcos. Kaya lagapak si Amy. Oy, buti pa si Bato. Nakapasok sa top 12. Ito kasi kabibig ko. Share ko sa inyo ha. Itong trending news ngayon na pinag-uusapan at pinagtatawanan. Sabi na ilan netizen, this is a good news. This is really is it. No? Pero malayo pa naman ang election kabibig. Baka may time pang bumawi si Senator Amy Marcos. In fairness naman ha, marami din nagawang programa si Senator Amy Marcos. Pero ngayon, sa panahon ng kanyang kapatid, parang naiba ang ihip ng hangin. Parang lahat ay na-blame kay Amy Marcos. Oo. Kung hindi dahil kay Amy Marcos, wala nang budol na presidente ngayon. Ay, grabe naman kayo. Wag naman pong lahat kay Amy Marcos na lang. Wala kang magagawa kabibig. Kasi yun talaga ang totoo. Budol-budol sila. Ginawa lang ang mga incumbent senator na sina Amy Marcos at Francis Tolentino sa Magic 12 ng pinakabagong senatorial preference survey. Francis Tolentino tanggal talaga ha, at si Amy Marcos ng SWS. Nasa 14th place ang kapatid ng Pangulo habang... Wala, 14th place? Ang layo, halagapak talaga 14th place si Amy Marcos. Uy, ano pa naman yan? 15 naman si Tolentino. Maging ang ilang top spenders gaya ni na Camille Villar at Benhur Avalos, hindi pa rin pasok sa top 12. Mga top spender ba, yung malaki na ay nilabas na pera, hindi pa rin top 12. Oy, ano bang gagawin nyo? Ilang pera na ba ang nilabas nyo? Para lang talagang ipaalala sa mga tao na tatakbo kayong senador. Kahit ano pang gawin nyo, tumambling, uminom kayo ng gas, kumain kayo ng apoy, or maghuli kayo ng buhaya, hindi pa rin kayo gusto ng tao. Paano yan? Kasi hindi nararamdaman ng tao ang sinseridad nyo. Pero nangunguna pa rin si ACT-CIS party list representative. In fairness ha, Erwin Tulfo, kahit meron siyang iskandalo ba yun? Yung pag-question sa kanyang citizenship, pero number 1 pa rin si Erwin Tulfo having 45%. Uy, tumaas si Tito Soto, 38%. Ay, maganda talaga pag sumabay ka sa trending news, bycam report. Diba? Inupakan ni Tito Soto si Stella Kimbo kasi kailangan daw ni Stella Kimbo ng workshop tungkol sa BICAM. Ang BICAM report ngayon ang pinaka-trending news. Pero huwag niyo kalimutan sino ang nag-explok ng BICAM report. Hindi si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte. Huwag niyo kalimutan. Itong mga Tito Soto, mga Ping Lacson, sumakay lang ito sa Agos. Alam niyo naman ang mga politiko, di ba? Kung ano ang trending news na pwedeng makakuha ng atensyon sa sambayanang Pilipino, kung ano ang pinag-uusapan ng sambayanang Pilipino, kung ano ang gusto ng sambayanang Pilipino, sakyan niya ng mga politiko. Pero huwag niyong kalimutan na ang tanging
nag-explok ang tanging nagbulgar ng BICAM report, ng mga blankong BICAM report ay si Congressman Ungab at si Pangulong Duterte. Itong si Soto, Ping Lacson, sumakay lang sa Agos. At well, they share their information, their knowledge about it, pero hindi sila yung mag-explok na istorya. Lito Lapid, 37, talaga ba Lito Lapid? Bongo, ito, Bongo, Malasakit Center, ang daming natulungan. Ping Lacson, Ben Tulfo, Pia Cayetano, Ben Tulfo. Ang dami ng Tulfo sa Senado. Ano ba naman kayo? Erwin Tulfo, umakyat naman si Tito Soto sa ikalawang pwesto mula sa 5th spot sa survey. Manny Pacquiao, 33%. Well, in fairness naman si Manny Pacquiao, tahimik pa ngayon. Hindi pa siya namumulitika. Pero in fairness, umaakyat si Manny Pacquiao. Abby Binay, 31%. Oy, Bato de la Rosa, top 10. Ito yung mga taong dapat na pasok sa top 10. Pero wala dito sa Marcoleta, no? Si Vic Rodriguez, yung mga gusto natin. Bong Revilla, 29%. Uy, Bong Revilla? Talaga? Willie Revillame. Kiko Pangilinan. Hala, pumasok na si Kiko Pangilinan. O, tingnan nyo. Nagapak si Aimee, pasok si Kiko Pangilinan. Diba, every now and then, nagbabago ang survey, mga kabibig. Noong Disyembre, pasok din sa top 5 Go at ang dating senador na si Yun mga kabibig. Ping Lacson. Yun mga kabibig, yung ang latest trending news ngayon, as in super lagapak talaga si Aimee Marcos. O, kabibig, ilang ba ang nakuha ni Aimee Marcos? O ito kabibig, basahin ko. Pre-election to ha, pre-election na survey ng SWS. Ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos ay nasa pang-14 na pwesto sa kabila ng paggastos to ng halos 1 bilyon ng mga ads sa telebisyon, radyo at print media mula Enero hanggang Setyembre 2024. Siya ay pang-14 na sa natipong 28%. Ay, 28% na pala nakuha ni Aimee Marcos. Si Tolentino naman, kahit isang incumbent senador at kasama sa lineup ni Pangulong PBBM at gumastos ng mahigit 400,000 ay nagkasya lamang sa 20 to 21st place sa nakuhang 13%. Marami na sila na ilabas na pera. Lalo na si Abalos, no? Grabe si Abalos. So, every now and then makikita mo talaga ang pagmumukha ni Abalos. Ayon naman sa source, higit sa 1 bilyon na rin ang ginastos ni Villar sa mga ads. Ngayon pa man siya ay pang-15 pwesto sa 26%. Maging si Abalos na sinasabing gumastos na ng higit na 300,000 sa ads ay pang-18 hanggang 19 pwesto lamang sa nakuhang 19%. Oh, 300,000 na ang nagastos ni Abalos? Talaga? Ang isa pang malakas gumastos si Agri Party List Representative Wilbert Lee ay nasa 35th to 55th pwesto sa nakuhang katating na 2%. 2% lang kang Wilbert Lee na gumastos na ng 700 million sa mga ads at billboard. Grabe ang politikong gumastos, no? Try to imagine. Gumastos sila ng milyones, bilyones para lang tumakbo. Eh paano nila mariretrieve yung perang ginastos nila? Dito mo makikita kung sinong politiko ang posibleng mananakaw ng pera ng bayan. Hindi rin nakapasok ang gustong mabalik Senado si Bam Aquino. Ang ibang matipid sa ads ay nakapasok sa top 12 tulad ni Tito Soto, Lito Lapid, Panfilo Lacson, at Bong Revilla. Pasok sila mga kabibig. So, yun ang trending news ngayon mga kabibig. Lagapak ang sisterette ni Bongbong Marcos. Baka si Bongbong Marcos ang big factor nito, no? Kung ano ang galaw ni Bongbong Marcos sa kanyang gobyerno, of course, maapektuhan talaga si Aimee Marcos. Kung maganda sana ang pagtakbo, kung maganda sana ang relationship ni Bongbong Marcos kay VP Sara Duterte, yun ang paniniwala ko. Well, baka doon si Aimee mananatili top 1, top 2 kasi presidential sister eh. Dapat nasa top 1, top 2 pero iba kasi ang nararamdaman ng tao ngayon. Lalo na yung binugbog nila si VP Sara na kung ano-anong mga issue. Ang mga DDS, mga VP Sara supporters lalong nagalit.
nakapagsalita na si VP Sara ng never again. O natural, tumatak na yan sa puso at isip ng mga supporters ni VP Sara. So never again. At take note, hindi pa nakapag-start yung ibang mga senatorial politician na kanilang mga ads at mga billboards. Baka later on, mga Marso, makikita na natin ang mga ibang pangalan na hindi pa nakapasok ay papasok na. PDP laban, huwag yung kalimutan. Well, SWS survey, posible itong magamit para makikita natin kung sino ang magaling, pero alam na natin kapipigyan eh. So don't forget to like, subscribe, and share this video. PDP laban ha. Alam na.